natin si Jiggy Manica. Kaugnay naman ito sa pananambang sa convoy ng kandidato sa pagka-mayor ng South UP sa Maguindanao na si Muhammad Omar. Patay ang kanyang driver habang isa pa ang sugatan. Mula sa Maguindanao nakatutok live si Jiggy Manica. Jiggy! Mel, naniniwala nga itong si Vice Mayor Muhammad Omar na may kinalaman sa politika yung pananambang na ginawa sa kanilang grupo habang pauwi kagabi o kahapon sa South UP Maguindanao. Pabalik na galing sa meeting de avance ang convoy ni Vice Mayor Muhammad Omar, kandidato sa pagka-mayor sa South UP Maguindanao, ng tambangan sa kilometer 30. Patay ang kanyang tsuhi na nagmamaneho ng jeep, sugatan ang isa pa niyang kaanak. Yun, bigla siya nagpaputok na marami ba? Sa taas, sa baba, meron pa. Ito, nakatama dito sa baba. Dito sa baba siya. Si Vice Mayor Omar agad minaneho ang isa sa mga sasakyan para makatakas. Wala akong kalaban sa personal. Siguro, dahil siguro sa itong election na dumarating siguro. Ang dahilan siguro dahil nararamdaman ng kabila ay malakas tayo. Tuloy ang investigasyon sa ambush at dinagdagan na rin ang mga sundalo sa lugar. Tuwing eleksyon, mataas talaga ang tensyon sa Maguindanao dahil sa mga magkakatunggaling kandidato. Noong 2010 elections, magkasanggang pamilya Mangudadato at pamilya Mastura. Parehong nanalo ang tandem ni incumbent Governor Toto Mangudadato at Vice Governor Dustin Mastura. Pero ngayong 2013, one-on-one sa pagkagobernador, sina Governor Toto at isang nakatatandang Mastura, si Sultan Kudarat Maguindanao Mayor Tukaw Mastura. Mainit ang palitan ng salita ng dalawang kampo, lalo na kapag napag-uusapan ang Maguindanao Massacre. Para sa mga kalaban ni Mangudadato, ang isyong ito lamang ang kinakapitan ng gobernador para panatilihin ang kanyang popularidad sa probinsya. So here comes a guy, sinakripisyo yung mga tao, kahit na hindi sana ganun, makafile din siya. So what happened? Nagkaroon ng massacre. Ang ibig ko sabihin, hindi sana mangyari yun kung ginaya yung ginawa ko. I was in Mecca. Nung mag-file ako, tinawagan ko lang ang abogado, pakifile yung certificate ko. Kung ganun ang ginawa niya, hindi maano yung massacre. Sinasabi ng kabila, sinubo ko daw yung hindi ko kailanman isinubo, hindi ko naisip yun. O, kung yun man lang ang daan para maging governor ako, mamarapatin ko hindi na, wag na. Para hindi buhay na aking asawa, na aking mga kaibigan sa media, mga lawyers, pati yung mga kapatid. Napakasakit nila magdala. Salita yun. Buwelta naman ni Mangudadato. Nakikinig ako mula nung nagkaroon siya ng speeches before the people. Wala siyang plataforma eh. Dapat sabihin niya ano yung natapos niya sa munisipyo niya, ano yung nagawa niya sa munisipyo, napasimento ba niya yung munisipyo niya, yung mga kalsada niya, hindi ba lubog, ano ba yung naipagawa niya sa munisipyo niya bago siya pumunta sa probinsya. Ang plataforma po natin, unang-una, we would like to support. Gusto namin supportahan yung programa ng Presidente, especially sa peace process dito sa Mindanao po, no? At Mel, kaninang umaga nga, bandang alas 8 ng umaga, ay isa na namang ambush na naganap. Sa pagkakataong ito, ang biktima ay District Supervisor ng bayan ng Salipada, Cape Pendatun, si Abbas Menso. Ayon sa ulat ng military ay namatay nga po itong si Menso habang sugatan naman ang isang principal na si Teng Mangindra ang pangalan. At ngayon po ay iniimbestigahan pa kung ito'y may kinalaman sa politika rin. Riding in tandem ang bumaril sa dalawang biktima, Mel. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica.